verse 1 to 11. Kailangan kong basa. Deuteronomio, Kapitulo 3, versikulo 11. Okay, ramo nga mo paday ng tindog sa panahon mo basa ko. Okay na? Yeah. Sa Ilonggo, ako muspon sa pagkuhan, sa pagbasa ko, wabang projector, no? Asa pagsulti, chapter 3, verse 1 to 11. Book of Deuteronomy. Verse 1, siningdiri sa Ilonggo, diyan nagpadayon kita, kag nagtaklad sa dalan pabasan. Kag si Og nga hari sa basan nagwa, siya kag ang bugos niya katawhan, patok sa aton, sa inaway, sa idre. Apan ang Ginoo nagsiling sa akon, dili ka mahadlok sa iya, kay gintugyan ko siya, kag ang bugos niyang katawhan, kag ang iya duta sa imo kamot. Kagimuon mo sa iya subong, sa ginhimo mo kay Sihon, nga hari sa Amornon, nga nagpuyo sa Hisbon. Gani gintugyan sa Ginoo nga aton Dios sa aton kamot si Og man, ang hari sang basan, kag ang bugos niyang katawhan, kag ginlaglag naton siya tugtog nga wala gid sing nabilin sa iya. Urot gid kag agaw naton ang tanan niyang kabanwahanan sa tugtion, walay banwa nga wala naton maagaw sa ila. Kan uman kabanwa ang bugos naginsakpan sang argong. Ang ingarian ni Og sa basan, ini sila tanan kabanwahanan nga napamakuran si mataas ng mga kuta, mga gawang kag mga bintal wala labot sa madamong gid nga kabanwahanan nga walay sing kuta. Kaginlaglag naton sila sing bugos subong sa ginhimo naton kay Sihon nga hari sa Hisbon, nga nagalaglag si bugos sang tagsa kabanwa nga napuy-an, pati ang mga babayi at ang mga magamay. Apang ginkuha naton nga aton inatihan ang tanan nga kahayupan kag ang inagaw sa kabanwahanan. Verse 8, inagaw naton ang duta sa tungtion gikan sa duta ka hari, duha ka hari, inagaw naton ang duta sang tungtion gikan sa duha ka hari sang mga Amornon nga didto sa tabok sa Mordan, utog sa nalupyakan sang Arnon, tugtog sa bukid nga Hermon. Verse 9, ang amo nga Hermon ginatawag sang mga Sidonhon Seryon, kag ang mga Amornon nagatawag sini Sener. Ang tanan nga kabanwahanan sa kapatagan kag ang bugos nga galaan kag ang bugos nga basan, tugtog sa Salka kag Idri, kabanwahanan sa ingarian ni Og o sa basan. Last verse na. Malikot ta. Kay si Og lamang nga hari sang basan, amo ang salin sang nabilin nga mga Refaim. Yari karon ang iya katri salsalon, wala bala ini sa Raba sa mga anak ni Amon. Ang iya kalabaon siyam kamaniko, kag ang iya kasangkaron apat kamaniko, suno sa maniko sang tawo. O sa nabi sa Cebuano, yan lang verse 1, kapoy na kayo, verse 11. Verse 11 lang, basa sa Cebuano. O, sino dami Cebuano? Sige, basa na yun. Kay si Og lamang ang hari sa basan o inahabilin sa mga salin, sa mga Refaim Hanon,
Aniya karon ang iyang higdaanan, kung sa kahigdaanan nga pukhaw, wala ba diha sa raba sa mga anak sa Amnon? Ang itas ko niini siyang kamaniko, o iyang ilapdon upat kamaniko sa maniko sa lalaki. For only, O King of Bashan, remain of the remnant of giants. Behold, his bedstead was a bedstead of iron. It is not in Rabbah of the children of Ammon. 9 cubits was the length thereof, and 4 cubits the breadth of it, after the cubit of a man. Alin sa verse 1, pagkato sa verse 10, pero di lang ma-focus sa verse 11. Unfair. Hindi lang tayo kumabasa sa verse 11. Pero base mangimon ang mga verses. Alin sa verse 1, pagkato sa verse 10. Kita sa kanilang tanong. Nakanotis siya kamo nga siya diri ang katapusan ng mga higanti sa mga higanti. Siya ang nabilin sa pinakadaghan ng mga higanti na ilahang giatak. Nalapod-pod sa kay Caleb nga ang Hebron nga lugar, stronghold sa mga anak ni anak. Daghang mga higanti dito. Pero mauni ang katapusan nga higanti sa ilang testimonyo. Sa time ni Caleb kami Joshua ang Caleb. Mauni ang last giant, katapusan nga higanti. Oh? Sa ilang kapanahunan. So, butangan na ng simple nga title sa Bisaya ra. Ang katapusang higanti sa pagkatulog. Ang katapusan nga higanti sa pagkatulog. Nag-winside ang lima, kaya na may ka-3 dire. Lord, praise God. kasabtaan mo mga katawhan, Hallelujah, Lord. sini nga mga pulong o Diyos, nga sa umana ko, pagwali, ani, kamisahe, Thank you, Jesus. na ay dako nga kausaban sa mga Daghang salamat sa imuhang pagtandog, sa kasing-kasing, sa magkadungog ni ini nga mga misahe o Diyos. Salamat sa inyong pagpangga, Lord ha. Praise God. Salamat sa imuhang pagmanungkog Oh, kanamo. Lord, oh, Lord. Salamat yun kayo, Lord, sa imong pagkatiman. Salamat yun, O Diyos, sa imuhang Praise the name of suporta. Praise the name. Ayon ka na, Diyos. Ayon ka na. Thank you, Jesus. Sa ngalan mo, among gisaling at tanan, Kristo Jesus, among Diyos. Amen. Galing ko ng tanan, palakpak para sa Ginoo. Hallelujah! Ang hinay mo palakpak, hinay ko ng panalangin. Hinay sila, panalangin, ang basket ko panalangin. Praise God. Preach. Udasig naman dahil mo muna yung panalangin. Huwag panalangin mo, hinay. Kung nagang panalangin mo, dasig. Praise God. Okay. So, ganahan mo ko magbasa. Basahan na ko niya kumali. Dere. Tanaw sa ko dere sa kwan. Sa 1 Samuel. Pagtuon ko ko ka na. Yan ang wali nga tinigulang ba? Para magandang-andam na mo. Kung di mo mamaxlight, maaptan ko ninyo. Ako wali, mangingunani na
makabubalansin na ba ka? Yan, napaspas rin yun, hindi. Kunani na kaliwali. Sige, chapter 17. 1 Samuel chapter 17. Karon ang mga Filistinohon nagtipon sig tingog sang ila mga hangaway sa inaway nagtipon sila sig tingog sa suko nga iya sang Huda kag nagpahamtang sing dulugan sa ulod kag suko kag sa Asika sa Iphes Damim kag si Saul kag ang mga lalaki sa Israel nagtipon sig tingog kag nagpahamtang sing dulugan sa nalupyakan sang ila kag nagpahamtang sila sing pagisod sa pag-away batok sa mga Filistinohon. Verse 3. Kag ang mga Filistinohon nagtindog sa bukid sa pihak kag sa Israel. Kag ang Israel nagtindog sa bukid sa isa ka pihak. Amuman ang Israel, amuman ang mga Filistinohon. Kag may nalupyakan sa ulot nila may valley, no? May valley sa tunga nila. Kag may nagwa nga isa ka bantog sa English dira sa man champion. Bantog gikan sa tulugan sa mga Filistinohon kag giningalanan Gulayat Sanggat nga ang iya kataason anong kamaniko kag isa kadangaw may tabon siya nasaway siya ulo kag napanaptan siya sa limbutong nga hinimbis kag ang kabugaton sang limbutong 5,000 kasiklo nga saway kag may mga hapin nga saway siya sa iya mga paa kag may may sumbiling nga saway sa ulod sa iya mga abaga kag ang ulungan sang iya bangkaw kaangay sang likisan sang manughabol kag ang punta sang iya bangkaw anong kagatos kasiklo nga sansalon kag ang iya manugdala sang taming naguna sa iya. Mune, si ganon si Gulayat nga bantog or champion sa lugar sagat detalye diri ang iyang armas, ang iyang sapin siyang lawas o naka-detalye diri nga ang iya nga background sa pagpakig-away. Wa siya'y loses, no? Wa siya'y perde. May record nga may perde siya. Daog siya perme. No? Undefeated. Okay. Presenta sa 2 Samuel chapter 21. Pilita na yung streama. Ano sa tan? 21 verse 15. 2 Samuel chapter 21 verse 15. Kaya mangutana ko karon. Paminaw pin mo mayo kay mangutana biya ko kung man ang basa ron. Ang mga Filistinohon nagpakig-away liwat batok sa Israel kag si David nagtulog kag ang iya mga alagad upod sa iya kag nagpakig-away batok sa mga Filistinohon kag si David ginlapyo kag si Isbi binog nga sa mga anak ginawa nga sa mga anak nga lalaki sang higante nga ang bugat sang iya bangkaw 3 kagatos kasiklo nga saway sa kabugaton nga siya nagtaklos ang bag-ong espada nagunahuna sa pagpatay kuntani kay David. Apang si Abisay nga anak ni Sarvia
nagtabang sa iya kay David, kag naglabok kay Isbibinog nga Filistinhon, kag nagpatay sa iya. Niyan ang mga tao ni David nagsumpa sa iya, dili ka nagit magwa upod sa amon sa inaway, agod nga hindi mo mapalong ang suga sa Israel. Verse 18, sa tapos sini may pakig-away liwat sa Gob sa mga Filistino. Niyan si Sibikay nga husat nun nagpatay kay Saf nga sa mga anak na lalaki sang higanti, kag may pagpakig-away liwat sa mga Filistino sa Gob, kag si Ilhanan nga lalaki nga anak ni Jaari Urigim nga Bitlihimnon nagpatay kay Gulayat nga Githanon nga ang ulungan sang iya bangkaw, isula na ko ng armas, kangay sang likisan sang manog habol, kag may inaway liwat. Sagat diin may isa katao nga layog nga may anong katudlo sa tagsa kakamot, kag anong katudlo sa tagsa katiil, duha ka pulo kag apat sa kadamuon, kag siya man na tao sa higante. Kag sang ginpatay niya kag sang gitamay niya ang Israel, si Jonathan nga anak ni Simi, utod ni David, nagpatay sa iya. Ini sila nga apat na tawo sa higanti sagad, kag napukan sila tungod sa kamot ni David, kag tungod sa kamot sang iya mga alagad. So ang timan matungkol sa pagambal, ang katapusan nga higanti sa pagkatulog. Pangutana mauni. Kinsa kaninyo ang nakanotisya? Sa gibasa nako ang Deuteronomy chapter 3 verse 1 to 10, focus kita na yun sa verse 11. 1 Samuel chapter 17 1 to 6, 2 Samuel chapter 21 verses 15, din ka tapos 22. Kinsa kaninyo ang nakanotisya, tagaantag mga pila ka minuto, mga 2 minutes siguro, makuha na niya. Unsa ang ikalain sa higanti sa Deuteronomy chapter 3 verse 11, kag sa 1 Samuel kag sa 2 Samuel ng mga higanti nga akong gibasa. Isang simple lang. Brother Wen, ikaw na to. Ano ang ikalain? Sige, ang mapamisaran ko lang. Ang giant sa 2 Samuel chapter 15, nasa May microphone ba? May extra ne? Gusto na lang ako. Ang giant sa 2 Samuel chapter 15, na sila'y 24 ka mga magko sa ilang both hands o sa ilang toes, silang tail. Dayon ang sa kay Gulayat naman pod. Hindi Gulayat. Hindi nga Gulayat. 1 Samuel chapter 17. Oh. 1 Samuel chapter 17, na iyang height 9 cubits. May kalainan. Tapos sige, okay na kay makurot mo. Kay si Ashley ato patinugon.
Sa manimuhang na notisyahan, Asli. Sa nung sara. Kaya to, tudlo. Gusto height. Height ka po. Sige, lingkod na. Basta kabalo naman na. Height ka po. Sa tabiya. Ano mo? Ay katawa sa tabiya. Among the three and difference nila, kaya ang sakay sa Deuteronomy chapter 3, ang i-describe yung natululugan, which is to be silvayon. Okay. Sabi na sa kapisogi ni Sister Bia. Si Brad Benedict. Sa imo na ito siyan, Brad Benedict. Notice na ko ilang status ko kay sa 1 to 11 is king. King sa Siog. Ang status is king. Ito naman ang sa Deuteronomy naman is mga normal na. Ano? May king man to si O. Itong mga giant to, di ba to king? No? Ito. Sige. Mupan ako. Ako na po din. Kay Muroting time ron. Mapi pa mo. Mapi pa biyata. First time, ngamuning awali. Pila na katuig nagligan na balik mo nating awali. Sige. Simpan ka rin. Tapos kung sa may waling na paling. Sige para mag-amot rin. Timunan ko siya. 166 daw. Sige. Akong nanotisyahan, ako madinigibasa. 166 ang nakatuto ko. Puro sila mga higante. O hindi sila palarihas o height. No? O dili po sila palarihas o katakuon. Kasi i-describe mo ito na dapat kayo lawas. O yatang sumada na. Wala ko na masuma. Kaya nagpamalandong ko dira. Kung sa may mong iminsahe Lord Big akong iwali ang iwali sa community kung sa community yun ikuan sa Ginoo nga i-present to ang community iwali o karon na usapan pa na visualize naman sa una-una ako na lang i-review na kaya mauni ako nabasa. Puro na sila mga higante. Si Joshua, si Caleb, silang duha, nag-encounter na sila og mga giants. Kay mauni ang giatrasan sa ilang makaugdanan nga 10 spies o girelay nila ang ilahang negatibo nga inflation sa ilang nakita nga mga higante sa lugar sa Kanaan o majority yun 1/3 ibutang na to na kwan yun na discourage yun naman to'y nangatawo nga mga pamatanon pero ang mga tigulang laban yun nga di na sila musunod sa Kanaan bangod sa testimonya sa pulo ka mga espiya ika 11-12 man si Caleb kag si Joshua o ang pulo kay espiya negatibo gyud sila ug mauto ang naghatag discouragement na dismaya ang katawhan nga di na sila mosulod o dagana sila mga yaw-yaw mga una-una nga di na gyud sila mosulod pero si Joshua o si Caleb duwa rin sila ka mga espiya na nag-encourage sa congregation nga ang mga higante nga ilang nakita mga tinapay sila kan unonra o ilahang gi-caught up ang gisulti sa Dios sa ila kaniadto pa na ang lugar ihatag sa Ginoo sa ilahang panulion o nakita ni Caleb o ni Joshua o ni Caleb ang pagkamilagruso sa Dios o ilahang gimisyonal sa katawan ang ikasarang sa ilang Diyos. Hindi lang sila mawala ang ilang pagtuo sa Ginoo. Encourager ang duha. Okay? So, sa ilahang kapanahunan, mauni ang ilahang na-encounter katapusan.
nga higanti sa Bashan. Ang iyang ngalan mao si Og. Ini nga higanti wala gimisyonar ang iyang armas. Wala gidetalye ang iyang espada, unsa ka talong, unsa ka bugaton, unsa ka lapad, unsa ka taas, iyang bangkaw, unsa ka diha. Ang taming wala. Ang i-describe ra makaigsunan ang kadakuon sa iyang lawas, ang kataason sa iyang height, o ang katre. Moro yun na, katre, tululugan. Ayon nga katre. Sansalon. Nga, giwilding ni Pastor Joey o ni Evangelist. Kagitulugan ni Sir Rosie. Iron bed. Ha? Lantaw? O di ba naamon si Brad din? Di ko pa-birthday kasi ang nauna na kay Pinto. Si Robert Manggil, mao ang nag-building po na. Kay bisan kung sa kuno kalupat-lupat ni Sir Jim, di kita dapat maguba. O na kasansalon yun. Minatre. O. Tungod kita ko ni siya, o salsalon, maura ni ang nakadetail, wala na. Pero katong si SB Binog, champion, bantog sa gas, na-encounter, na first time ni ni David, gidetalye. Pero kini siya nga higanti mga kaigsunan, igo ra nga i-describe ang iyang katay. Ang iyang tulugan. So ang tema, ang mensahe nga gihatag sa Dios alang sa atong tanan. Gikan sa inyong overseer general, paingon sa mga pasturan, sa atong evangelist, sa tanan atong gitrain nga mga manugwali, sa atong mga church workers nga naay mga duties, mga responsibilities nga gibutang sa Dios sa inyong abaga. Ang minsay na gaingon, ang katapusang higanti sa pagkatulog. Ang katapusan nga higanti nga sigirag katulog, sigirag pahuway, sigirag patawhay, mauni ang katapusan nga gipatay sa kapanahunan ni Joshua kag ni Caleb. Farland like kasabot. Ha? Katapusan. Ang katapusang higanti sa pagkatulog. Wala ka makunin mo sa minsaya niya. Ha? Sa panahon sa pag-ampo mato, sa panahon sa pagbasa sa Bible mato, sa panahon sa sulwining mga to, sa panahon sa pagpuasa, dili mo puasa, mato, pahuway, nasa comfort zone. Sa panahon mo adto sa Lunes, Sabado, Domingo, mo adto sa balay sa Dios, di mo adto mato, pahuway. Sa una, giver karon natong na. Oy. Active mo trabaho sa una, karon tuog na. Tawhay na. Adlaw gabi sa una, gabi din day at night, di matog, kundi ma-refresh, di ma-revive, di matulo ang luha sa mga mata, di makakunik ang iyong espiritu kalab sa Diyos before magtog. Hallelujah! Pero wanay ampo, wanay meditation, rikta pahuway, rikta tog.
sa buluwaton sa Dios natuog spiritually. Katapusang higanti sa pagkatuog. Wa niya ginitalye ang armas ni Og kay hari man siya. Madahan nga wa say armas, madahan nga wa say bangkaw, madahan nga wa say espada, madahan nga wa say tamhig siyang kaugalingon. Nganong wa man giniscribe, ang giniscribe ang iyang pagkadako, ang iyang pagkabugat, ug ang katri nga iyang gitulugan sa katapusan nga higante sa pagkatuog. Si Joshua, si Caleb nakaigsunan ug sa time ni David. Hallelujah! Di basta-basta nga mga higanti silang kapanahunan, pero kini si Og lahi nga pagkahiganti. Wala nakadetalye ang iyang background, pila ka buhok yang gipatay, bilang ang edad nga nagsugod sa kapag-away, kay di pwede may mukhang hari nga wa ka na pagig-away. Di ka mahimong general kung wa ka na pagig-away. Sa Old Testament, mauna makauturan ang entrance. Hallelujah! Sa panahon ngay mataas ang imong ranggo, pero ini nga tao mga igsunan kay kautiraw ni Joshua o ni Caleb sa kapanahonan ni Moses na kaigsunan katapusan nga higante sa pagkatog diaway. Praise God ni Caleb ang mga bantugan nga higante sa lugar sa Hebron, pero mauning katapusan nga higante nga nagipuntog nga walay record. Sige rin yung katungo. Tuog rin yun. Huwag kang kisulti niya. Wala ka mong ipagkag mo sa pagyo. Itagaan ang highlights. Tuog. Katri. Sa atong kapanahunan karon, daghan na tagiaway, daghan na tag mga experiences, daghan na tag mga testimony, pero ang lisod pagyon kanang higante sa pagkatulog. Kag sa panahon nga di ni mo na mapatay, mga kaigsunan, marisko ka. Ang imong investment, ang imong mga sacrifices, ang imuhang mga kahago kaniadto, mahimong baliwala mga kaigsunan sa panahon di ni mo mapatay ang katapusang higanti sa pagkatog. Right. Ang seryoso na tayo. Asa man na ang higanti sa pagkatog, nasa mong unahuna, nasa mong kasing-kasing, nasa mong balangyagon, nasa mong ginabuhi, kanang higanti sa pagpatawhay! Instead nga mo tabang sa buluwaton sa Diyos sa kaigsunan, muiksit, muhatag og rasunis sa kaigsunan, daghan mga advice, daghan mga excuses sa kaigsunan, ang mga dili na mong trabaho, kay naay giant, hallelujah, katapusang higanti sa pagkatog na anak sa kinabuhi. Ang ubang itong mga church workers, wala na ganun. Ano man, wag lang na patay. Ang katapusan na higanti sa pagkatao. Si Uriah, muna pinakanindot yun nga role model si Uriah. Dili sa nasaho sa title lang siya ng soldier sa Israel. Title na lang. Pero sa gawa, zero. Gusto ni David na mapuyo ang higante sa pagkatulog sa iyang kinabuhi. Kadto kasi mong asawa, kahapon ka, inom ka, magkalipay ka, uban sa iyong asawa.
Kung saan ka na magtuga, tawhay de. Tawhay, ito. Nagpahimo mo sa country nga ayon, kaya hindi kayo tulong. Patawhay. Patawhay, ginabuhi. Ha? Ubasa ang Bible, kapuya. Memorize bersikulo, kapuya. Tulong. Patawhay. Sabi no? 3 years mga kaigsunan. Hallelujah, nga nagsakripisyo si Jesus Christ sa pagmatuto sa iyang mga apostoles ug ang usa mga kaigsunan nagtraidor. Hallelujah, dito na sila sa Garden of Gethsemane. Ang last giant sa pagkatulog na nasa mga apostoles, mga kaigsunan, gihagad sila ni Jesus nga magpangamuyo upod sa iya. Pero wag nila napatay ang katapusang higante. Sa pagkatulog, 3 times sipukaw sila ni Jesus. Hallelujah, praise God. Pero wag nila napatay ang higante sa pagkatulog sa ilang kinabuhi. Daghan na silang experiences within 3 years. The last fight nila mga kaigsunan dito sa Garden of Gethsemane. Pero wala nila nabakapan ang Diyos. Hallelujah. Sa anong mga pamaagi na di na ito mabakapan ang Diyos. Sa mga mulo ako naging disenyo sa Diyos. Sa akong kinabuhi, dili na ito mabakapan ang Diyos. Praise God. Ditulugan sa unsing apostoles. Hallelujah. Ang Diyos na nagpukaw nila, ang Diyos na nag-encourage sila, huwag nila gitagat, Diyos na na mismo. Hallelujah. Mupukaw ang Holy Ghost, pagutaw ka, luhod, pray, hina sa Ginoo, nahimo ka nato. Kaya huwag nato na-defeat ang katapusang higante sa pagkato, sa pagpataway, sa atong kinabuhi. Naana siya ng puno. Na? Pagbasa na. Ini mga simulat nila, no? May mensahe din para sa tuwa karon. Amen. Kaya baka singit na ba nga, isulat ang mga bangkaw, espada, mga kahit mo. Kung sa mensahe yan eh. Ano yung mensahe? Unsa ka sa una. Na unsa naman karon. Kamusta man ka? Naijayan? Oh? Wala nila nabibitsahan mga kaigsunan na ginarnal sila. Hallelujah! Nga naman, nagsige sila katulog. Instead na magdipitsa sila kay Jesus Christ. In godly way. Nanguha na hinoong espada o gilabok. Simple rin yun na ganong karnal yung una-una, karnal yung mobilatyagon, ulang na ka sa ampo dong. Waliha kasi mong pastor, di ka na din mutagat, di ka na dayon mo na dahil mong spirito, gubat na ba? Nag-aapin ba? Ay ka na ba? O di ba? Experience na na tanan. Ulang na sa ampo dong. Ulang na sa ampo. Ano man, may naging anak man, ano may kinagnan man. Kaya kulang na sa ampo. Minaw. Ang qualification na ma-qualify ang pito. Ay mo mandra, pito kalalaki ha. Ang 70 tons. Unsa? Full of wisdom. Full of Holy Spirit, Holy Ghost. My honest report. So sa ako na to na eh.
full of wisdom. Sa manang full of wisdom. So ito kasulog sa Diyos. Unsay na trabaho? Unsay na trabaho? Ibutang ng upan sa mga balong babae. Sit up sa mga tables. Pero ang qualification, full of wisdom. Ano man? Anong full of wisdom man? Walang alam. Kay mga balong po ng babae, balong po ng mga lalaki. Wala ka timanon. Ako kinsa di sa tuwa ang naka-testing no nga domestic helper. Nga dito sa gibutang bitaw sa mga orphanage ba kanang sa mga tigulang. Nga kanang di nakabalo kunos pila ilang edad ba? Caregiver. Kana magitay mga caregiver o. Na magitay mga alang balo ko. Kay usual ka daan kung balo ka. Nag-edad ka na 60. Di ba? Kalabanan. Senior citizen ha. Na senior citizen kaya very sensitive na sila. Na kung di ka full of wisdom, ma-irritate ka na yun. Pagkauno ni mo, kumuto ni mo bapa. Di ba? So kung di ka full of wisdom of the Word of God, dapat full of wisdom ka of the Word of God, ma-apply ni mo sa iya. Kaya di pagkaon na ka, pero grabe ang qualification, full of wisdom. Dapat may wisdom ka, mag-deal sila ka mga tao by wisdom. You know? Di pagkaon lang. Kadua, full of the Holy Ghost. Nga full of the Holy Ghost. Puno yun sa Espiritu sa Diyos. Refresh permanente. Revive permanente. Kaya ang full of the Holy Ghost na tao, Holy Spirit filled na tao, dili pasaway. Tudloan, isratan, musunod. Smooth. Kapatay ka mong salakyan nga wa na'y grasa, wa na'y oil. Maguba ka ni makina nga na-starter sa motor, way oil. Pero kung may oil, nami smooth. Nami agay. Tinong kayo. So ang tao nga Holy Spirit filled, refresh permanente. Grabe. Woo! Hallelujah. Di mangaway leader, di mangaway pastor, di mangaway mentor, di mangaway instructor. Hallelujah. Mupanggap, murespeto, musunod mga isunan, mutuman tanan. Do all things without murmurings and disputings. Amen. Ang pituni ka mga deacons, full of the Holy Ghost, filled of the Holy Ghost. Kakusugod sila sa mga elders nila, sa mga apostoles sa kaisunan, dili pwede nga gits na mo sunod. Muli, atong panabili ka ng mahimok bitaw na church workers, ka ng mga Holy Spirit, ka ng permanente ka papuno sa Holy Ghost kay para di magpunta sa pastor. Muli, hinungdan niya nga, kung ang mga workers sa una, Holy Spirit filled, dason di na permanente, ma-refresh, makisunan mo na agahid. Ayun. Taugon pa, sis, dali na mo sis. Maluwi mo mo dito, pastor, sa mga isa, oh. Sis, simba na sis. Mala naman sa Holy Ghost. Makaresulta. Oh, alip again. May honest report. Kung sa maling honest report, dapat ibutang sa sinapamulaton, dili sa sanawayon. Nakasay, good character. Walay ikasaway sa iya. Pagkadaga na malangkop sa honest report, good report, may good testimony,
Ha? Abider sa Word of God. Honest. May maayong na reputasyon. May honesty siya ginabuhi. Pure siya. Agad. Oh. Kung sa ilang trabaho, tigatag upan, tigatag pagkaon sa mga widows. Grabe, no? Okay, ay mensahe nito tanin. Pagwali ni Stephen, ang mga elders, mga mahal na mga Sanhedrin, mga Pharisee, pantugan din sila ng mga bright, no? Mga smart. Pero di sila kasala, kalupig kasarang sa kinaalam nga naa kay Stephen. Yung pag-trace sa background ng trabaho, tigbutag ng upan sa lato. Pag-trace sa trabaho, baligyan ng popcorn. Baligyan ng baseball. Hallelujah! Amen! Amen! Hallelujah! Pero matingala sila sa panahon mo wali, sa panahon mo sikat sa Word of God. Hallelujah! Di makaulawan sila sa bulong sa Diyos. Ang mga malamon, sili nga kalimutan, pag-trace, simple ra kaayo. Hallelujah! Ang negosyo, ang source of income, dili ilato sa barangay, sa syudad, mga kaigsunan. Pero pasundihog sa Word of God, dili basta-basta mga kaigsunan. Nanuman, full of wisdom, full of the Holy Ghost, may alis reward. Amen. Amen. Dito din mo sa ayaw. Pag-trace minsan na ito sa Joey. Nagtatapon naman na. Pero nagsugod na sa pagwali. Yaw-yaw sa untag. Yaw-yaw pagkagabi. Palakpak para sa Diyos. Palakpak para sa Diyos! Pagkadungog nila kay Peter and John, Amen. they were amazed. It was amazing. Para sa ila. Sabi, no? Lahig man eh. Kag ilang na trace ay mga after Christ man diay sila. Mga disciples ni Christ. Mga apostoles ni Kristo. Maudi ay. Pag-trace, makaisunan, oy, waiter naman diay ni si Stephen. Yan din sila kasarang sa waiter. Hallelujah! Palakpak para sa Diyos, mga kaigsunan. Hallelujah! Praise the Lord! Napatay si Judas Iscariot, maibulo sila para kumplito ang 12 apostles nganong duha man. Ganong wa man gisulti dira nga pareho sa mga deacons, full of wisdom, full of the Holy Ghost, may honest report. Wala man, no? Wala man, wala. Okay, sino da ang angayan nga qualify? O dire na kamo, audition na kamo, di ba? Ana? Duhara. Ya wala po gisulti, gi-elaborate unsa ang qualification. Nga ma-qualify. Tapos duha na sila. Nagkinanglan sila pitura ka mga lalaki kay mga waiters. Pitura. Dili may mong 8, siyang 10. Pitura ang need nila. Area, open. Pero duha lang ang representative. Kay isa lang ang kwaon nga ibulos kay Judas Iscariote. Nga duha lang. Kay book, wala nang lagi elaborate ang qualification kay book at ang qualification. Nga naman, ang ibulos kay Judas Iscariote dapat after Christ. Kung unsa ang ginaiya ni Kristo, dapat mayroon siya.
Wala. Dapat ang ibulos kay Judas Iscariote, handang-handa na maging matay tungkol kay Kristo. Yaduhara. Ang napilian sa tanan nga mga apostoles kag sa mga disciples ni Kristo, 20 man sila. May mga tinuig pag ito nga nagbigay, pag-baptize so sa ano na 3,000 souls. Galing kay direct na eh. Hindi yan na nagpilito na yun sila instant, no. May observation pa to. I think mga tinuig pa. Nagdamo pa to, mga tao. Lutuwa lang. Kaya nga bukat ang risgo. Mabilong ka sa 12 apostles. Duwa lang ang qualified. Duwa lang. Duwa lang. Kaya ining 12 apostoles, di ni sila mo atras bisan pagpangpanitan ni sila. So, ang nakitaan, duha na yun. Duha na? Duha na, Pastor Joey. O kung may pulo, o sige, kung may pulo, ka-candidates, kagilang ka lang, ibutang yun sa box, kagipangamuyuan. Isa mo lang yapong kwaon, kung may 100, ma-qualified. Oh, isa pa lang yapon na kwaon. Duha lang. Bunsi ganun. Ang risgo baya sa 12 apostles? Ay naku, di basta-basta. Nakabalo na kamumi pa kung sa sila, di pangmaso. Ginpang ugutan o diyo. Gilansang sa cross. Gitauban o kalayo. Siguro, nagpanan ko sa pinipili, ikaw. Gusto ka mag-doy pusot. Andong espada. Ikaw. Ang nagrepresentar si Justus at si Matias lang. Tuhan lang ka. Mo? Okay. Ako ni dalon ang isultin ako pabali pag ako sa sarili sa lugar sa Nigeria country. Why man to ginelaborate may Trinitarian oneness basta naglangkop sa Christianity. Ang Islamic extremist dito, kung sino sa pag-Muslim, nag Islam conforme, kaya mag-over na sila. Amo to ang nag-govern dito sa ilang lugar, sa Nigeria country, sa South Africa. Ang nagtuo o nagsimba kay Jesus, ginpamatay sila. Ang iban, gabusong, ang iban, ang bata, igamit, i-deny si Jesus. Sama na eh. I-deny si Jesus. I-despise si Jesus. I-despise imong God, imong Lord. Gaan ka tsansa. Kung dili, patyon ko imo bata, ihadon ko ni siyang atuban. Sunod, ikaw. Pila kabilog ang nangamatay. Wala niging publish sa television, wala niging broadcast. I don't know kung nga amo na ambal sa mga vloggers. Kay ang nag-vlog sini nga nakakuha sa jutay nga detalye, bakay sunan, nangita din sa pamahagi nga ma-expose siya ni para mabuligan sa iban nga mga presidente sa nasyon.
kag siling na napaw sa tanan presidente sa US. Kag baka pa ni Trump na former president. Kag nakita ko ni, na view ko ni, mga kaigsunan, pila ka bilog ng mga involved sa Christianity gipamatay, 92,000. Kag 19,000 churches ginpanunog. Una-una, kaya nakastablish sila mga churches, nagdamo sila, wala pa nag-abot ang challenge sa ilang pagtuo. Kaya nakabid pa sila church. Kaya kung ang ilang area, kung may wali na patay na, ang patyo nila, di ka nakabuild church na. Kaya hindi na mag-spread out ang mga tao. Na magdamo sila thousands. Punsi nga nun, may religion free or may freedom of religion sila na time. Siguro depende sa presidente man nila. Depende man sa nag-govern sa ila. Kampyo, institution, naglain. Bawal na. Kaginatap na sila, hindi sila magpatap na sa rason, din pamatay sila. Challenge sila magtuo. Munang bangko, konsulion, balihon. Diri sa Pilipinas, kay may freedom of religion kita. May freedom of speech kita. May freedom kita mag-build sa church, mag-adto sa church, masimba kay Jesus. We are free. May freedom kita. Abi kung palihon, vice versa, suligon. Ang wala gasimba kay Jesus, ang hindi masapwan sa adlaw na Domingo sa simbahan, patyon. Palihon. Buto. Ang wala si masimba, una pa na kay pastor. Hadlo po tayo. Pero kita, dili katawan. May freedom na ka magwali sa street preaching, sa TV, sa radio. Grabe ang freedom naton. Pero sa ila dito, hindi basta-basta. Di mo ko mga raste, pero kabalo ako sa kagalingon ko. Kagamuning gina-prepare ko, pagka-view ko sila, pina-prepare ko kagalingon ko. Ha? Naman. Kung ibutang kami, baylulugan. Baylulugan. Ha? Baylulugan. Pila kabilo ang mabiling sa ato. Hello? Kaya ang pag-deny sa name ni Jesus, ang pag-blaspheme kay Jesus, ang pag-despise kay Jesus, masay kabuhi mo eh. Hapos lang. Pero sila, nangalagad, sila magigsunan 3 years, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, mga kaigsunan, until ka nag-abot ang ina, nakahidya. Challenge silang pagtuo. Ikaw, i-give up mo pa. 40 years ka ng servisyo sa Ginoo. I-deny mo ang alam ni Jesus sa nabira. That's why nga may 92,000 mga igsunan. Hallelujah, praise God. Nga wala nag-deny sa alam ni Jesus. Itawag nilang kamatayon. May mga preacher, Pastor Joey, Pastor Brian, Evangelist, hallelujah, praise God. Diin nga libera mo ang pagtuo. Kakain
isang sa Diyos. Kami mga batok ng mga membro. Walihan ka pa gani, masugod ka na eh. Dito kay butang sa Nigeria country. Pagulan, pagubo, pagmalatian, hindi na nakakanto si Balan. What a shame on us! Kaya may freedom kita, mga isunan. Ano na tabo sa aton? Na napaluya-luya pa kita? Ang mga Christian dito sa Saudi, ang ilang style na makagather sila, na maka-worship sa Diyos, gabutang sila birthday party. E mas malitig sa nadamot tao, butang na sa tarpulin, mag-testimony sa iban. Ang iban mula sila ka-parking sa nila sa lakyan, sa sinakabalay, dito sa'yo. Butang na nila sa lakyan dito sa bitat. Pero ang balay nila tipunan, dilis na pun. Kaya kung magdamo sa lakyan daw, sintang tao na. Tingnan na, may wisdom. Grabe na tago nila na mga simba. Kita! Mahiya ka naman. Mag-pray sila, mabasa Bible. Mag-isunan. Iluwasan basko rito, sila bulpiada. Kita free na magbasa Bible. Bible daw ay ginasapat. Grabe na ninawag kayo. Oh, Bible up. Mas tamo nga tingnan sa isa. Bible. Dapat 52 takabilog, 54 takabilog, 54 ng Bible na. Gabinatan ka mo cellphone. Bible wala. Mga kauturan na ito dito sa Saudi. Grabe ka pinitin siya. Tinatago. Ang iba yun ay ginagisi na lang ang Bible. Lord, sorry Lord ha. Ibutang sa bulsa. Sa medyas. Kaya manakpan sila patay. Kita na kan mo taman. Hindi ka mahulmon, sunggod ka, hindi ka na magsimba. Grabe, no? Abi, magtukoy utang ka sa Nigeria country. Makita ka sao, makita ang sugit. Sa simple palang galing at salin sa pagtuta, dula na tayo! Sis, Brad, stop kang lugaan na yan. Tumarin mo sila. Nagain ang buot. Hindi na magsimba. Grabe, no? Ano pa kinaihan? Hanaan ka, kita. Hana lang, ahubon ka lang. Ay, lagi ba? Dayon may isa ka bukid dito. Mag-iksunan nga ano nang matawag ka ng term? Kanang liquid nga bukid lang ng usapan o awa-awi sa pagka-term. Hindi naging pala malambot kung magano layo naging ang bukid. Ang ibutang ko nila, Susan, kung di ko magsala. Dinadala nila ilang mga bata. Dito sila, galuhod. Kagasilid, Lord, balik na. Balik na, Lord. Pinag-view mo, no? Siguro kinag-view lang nila, kay kumanakpan sila, kung patay, at least ma-record lang. Na makalabot sa aton, na ma-encourage na. First man na dito sa tubod, sa Iligan, ang mga hosto nila, may nila gripo. Mga balay ko nila, may gripo. Di ba lang experience na evangelist? Sa Iligan, simple sa tubod. Dito ako kininga tubod. Kaya ang source nila sila tubig, bukid. Utangan nila gripo, wasak ang tangki. Why ito yung gripo? Pwede masaraan. Gawas out lang na ng tubig, bugana. Diri sa aton,
Pag winter, pag summer, why na tubig? Guba ang tangke ng siwa. Ano masinta? Sana sa amin ang biyaya. Sila guys tubot, siligan, dami tubig. Ang gospel dili, grabe kabugana. Sa Nigeria country, inano taniman, paghalo. So pag-view ko mag-isunan, grabe, uya-uya ko mag-isunan. Kada kasiling ko, di kalibin ang akon faith and greatness. Ito sa Brian mo. Missy beauty, mong beauty, i-deny si Jesus mo, si Lord mo, hindi. Oh. Gulgulon kaming liok sa data mo. Anong buhatan mo, sis? Iyon mo pang simba. At yun ko eh. Oh, si Christian. Masige ka pa na simba, sis? Amo na, sige ka na simba. Doon ko rin buhay katamon. Punta simba. Ito ka sa Nigeria. Hallelujah. Kita dire naa ang last giant. Ano isip ko na to? Sleeping giant. The last giant of sleepiness. Sila to na mo ng challenge sila pagtuo. Sige lang to pray. Kapuno sa Holy Ghost, pag-ibig. Ginakay mo pag-ibig relasyon sa Ginoo. Kay once ala na ang upatay sa ila, handa na sila. Praise God. Kay tungod sa katawhay naton, taway-tawhay lang yun. Praise. Kasi ang iba, mareklamo pa kay Lapo. Campsite. Kasi may iba pa, Bugaya, Mawalis, Pastor eh. Nag-reading pa biya ko. Bugaya, ay balik-balik. You know? Pag-sure ko eh. First Thessalonians 5:6, anong ginambal dira? Therefore, let us not asleep. Mga bala. But, let us watch and be sober. Ginambal din na po cellphone. Then Jesus Christ, watch and pray. Watch and pray. Pila yung nakamisis ginambal? Ha? 3 kamisis. Para sa ako, 3 kamisis. 3 kamisis na pukaw eh. 3 times na pukaw. Pag pukaw, watch and pray. Balik prayer. Pag balik is tulog, watch and pray. Sila sa Bible, kung mabasa mo na, dindaog sila sa ilang katulungan. Di nila mapatay, maperde ang last giant sa pagkatulog. Okay. Nag-arte ang bagyo. Namiya sa hangin ay. Namiya sa balon ay. Namiya sa tubig ko eh. Gaarte. Ganungan.
si Jesus Christ tulog. Pero lantawa kung si Jesus Christ magbugtaw. Sa panahon magbugtaw ka, mapirdi mo ang katapusang higanti sa pagkatulog sa kinabuhi mo. Daghan kang mahimo. Kaarte ang bagyo, hallelujah, kay si Jesus Christ tulog. Daghan kang masayang sa kinabuhi sa panahon magpataway ka. Lantawangin mo kaugalingon sumong, gaamat-amat kang katiguang, gaamat-amat daghan ang uban simong ulo, gaamat-amat turinot imong panit, gaamat-amat kang kaluya ang imong lawas, gaamat-amat kawala ang imong basmong kusog. Hallelujah, praise God. Dapat dili na to sayangon ang mga panahon. Dapat atong patiyong ang katapusang higanti sa pagkatulog. 3 days, hallelujah, fast forward 3 days kawali ni Jonah, hallelujah, sa lugar sa Nineveh. Grabe ang talent, grabe ang gift sa preaching, hallelujah, may spirit of captivity kung napambulong, hallelujah, si Jonah. That's why siya ang gitawag sa Diyos na nagwali sa lugar sa Nineveh. Kaya nakita sa Diyos ang talento, kaya iputangan sa Diyos ang gift, sa talent, hallelujah, kapasidad, unique, hallelujah, na kung siya magwali, isang panghari, tanan ng mga tao sa lugar sa Nineveh, pila sa Bilog, 120,000 nga mga tao dito sa lugar sa Nineveh. Sila tanan repented after sa preaching ni Jonah. Pero ang great evangelist, ang great preacher sa Diyos, diin siya nagkanto sa lugar sa Tarsis, dito sa barko, tulog. Ang katapusang higanti ni Jonah, nakala sa kinabuhi niya, ang pagkatulog. Wag na sa ministry. Hello, may dako ka mga katawhan na maging lungsod sa Diyos sa panahon mo speaking si Jonah. Pero gindaog si Jonah sa pagkatulog. Kabalo si Jonah, kay siya lang ang isa katao na wala nagtawag sa Diyos. Wala siya naman. Instead mag-pray siya, matawag siya sa Diyos, mangayo patawad, o ano pa? Tinutulugan niya. Naana ang last giant sa pagkatulog sa kabuhi. May 120,000 ka mga tao sa Nineveh. Nagahulog sa niya. Basta palagyuhan mong well sa Diyos, naana na ang last giant of sleepiness. Deep sleep. Spiritually, sa atong kinabuhi. Munang tibinsi pala tulog ka na, may tawag ka na. You know why? Kaya na-disconnect ang kabubutong sa Diyos sa kabuhi ka. Huwag na inami mo watch and pray. Kabalo si Jonah ang Diyos na padalag bagyo. Kabalo siya. Kung wala sa once ma-disconnect ka na, kabalo ka ma-word of God ni. Basta kung hindi gamit lang. Pero huwag na inami para ninyo. You know why? Na-disconnect na yung ilasyon sa Diyos. Kagnat panguna na dihan ang giant nagpatawhay na niyo. Pero salamat kay tungod sa mga tao, di madala sa bagyo si Jonah. Dira sa iagi sa mga tao,
o sa kapitan. Sabat. Gibukaw si Jonah. Uy, tao nga palatulog! Ginisulat na. Palatulog! Kung sa tao na, tawag kasi mong Diyos. Ikaw, kami talaga tawag sa Diyos, ikaw wala. Turog na ka na. Paron! Jonah, istikad na yun, ingon siya. Usa ko ka-Hebreo. Ining bagyo nakabot sa ato aron tungod na ako. Ihulog niyo ko sa dagat. Oh, kita patyo niya ang espiritu sa pagkatao. Ang giant. Ikaw ko nang makataw ka na sa tubig. Inside ako sa tubig. Inside ako sa tubig. Woo! Dili ka untatan sa Diyos. Hallelujah. O buwali. Dili ka untatan sa Diyos. O tungkol siya word of God. Dili ka untatan sa Diyos sa magmasakit sa mga pulong. Until mabalik ka sa pagkaikaw sa iyong mga tinawag sa Diyos. Dahil ka makabuktar ka, makabangon ka, ma-defeat mo ang last giant sa pagkatunaw. Walay niyon makasarangay sa uso. Walay kadina na makagamos sa uso. Grabe. Pero sa katapusan sa iyang ministry, wag niya nadapag ang higante sa pagkatulog. Dito siya natulog-tulog sa paa ni Delilah. Ay nanungan. Nagpatawhay naman ino ng warrior. Instead kayong bagyo ng mga Pilisteo, iyang pamagyo ng mga kaway sa Diyos. Iyang bagyon si Delilah. Iyan naman inoon, kitulog-tulugan ang legs, ang paa. Nagpatawhay-tawhay naman inoon. Maunang ninungdan na nakuhaan sa mata. Nakuhaan sa vision. Nakuhaan sa handong sa kinabuhi. Gikuhaan sa palangaw! Tungod kay wa niya namatay, natap na ang higante, katapusan higante sa pagkatulog. Hello? Oh, wala na, way up skin J. Oo na eh. Yan, sa kwarto na to na eh. Asa naman itong mga astig mali? Kuha na dito, ganana na. Tawag na yung kinabuhi. Di na makita happat ng lublas, di na makita happat siminto, di na makita. Ang kamulang sumpunan naman, di na ganang sumpi eh. Tulog naman ka. Wala. Ha? Ang higante, katapusan higante. Katapusan na lang yun na. Kumao, ang may record, espada, bangkaw, mo pa nang budlay pantiyon. Pero sa Stevino, hindi na kayo eh. Si Gulayat, usara ka kabatunong. Pero ang higante sa pagkatulog, tinugig babawa. Tinugig babawa? Kamusta kayo ito pulaton? Oh. Kamusta ang espiritu?
Espiritu. Ha? Unisay punta, itsa ni Lord sa dagat. Amen. On. Oh, atong butangan spiritual, itsa ni Ginoo sa imong presensya. Itsa ni Savior. Pinagayta ka na. Suwapa na suwa. Hallelujah. Sa imong presensya, Diyos, para makapuntaw. Yes, we just listen to this. Once magdasal ka, mag-unite ta Amen. Oh God. sa either positive or negative. Because there is power in unity. Ang Tower of Babel, kataas. Sa ngalan sa ginatawag na connectivity. Because the people are united. I believe sa statement ni Jesus, when 2 or 3 kinahanglan mulangoy ta sa tubig, mulangoy ta sa posisyon Diyos. Mao na itong baton, when 2 or 3 are gathered together in my name. Usa ka ang tuwang main goal, main objective, for God's name's sake. Jesus Christ said, "There am I in the midst of them." Chapter 2, verse 1, Book of Acts. When the Pentecost was fully come, they were all in one accord, in one place. Ano na yun ang kasunod? Kanungtong. Suddenly. May word nga, suddenly. There came a sound from where? Heaven. Which means, gikan sa Diyos. Hallelujah. From above. Hallelujah. I believe in the people of the Lord. Hallelujah. Unites. I believe the Lord will dwell in the people. We're gathered together in the name of Jesus. The Lord will dwell in the midst of people who are one accord, in one place, in one purpose, in one direction, in one goal, in one aim. Hallelujah. The presence of the Lord will dwell. Dapat isa lang ang turahunan, isa lang ang magagagong subong. Lord, iisa mi. Iisa mi o Diyos. Hallelujah. Sa tubig like tuna. Hallelujah. Kapag ako'y nakoy mahimo ng Diyos sa minagno sa kabuhitan. If the presence of the Lord dwell among us, the miracles it will happen. I believe right now, right here, pag yun na to ang katapusan na higanti sa mga tulog. Ito, ay mga first beauty. Atong kanta ninyo, kasulin, ang first ninyo nga kanta. Di man kung ito kabalo sa title, mo itong kantahan ninyo. Sige. Okay. Ay, pahiga na ba ko? Mag-enjoy ta. Sila ni Jesus, if anyone is thirsty, let him come unto me and drink. From his belly will flow rivers. Plural, rivers of life. Ang tao, may sulat na rin mga suba. Ha?
Kung sa mga tubig, experience na makaigsunan sa panahon na ay baha. Kung sa mga tawag dito si Mo, kung sa mga tawag sa igsunan natin sa Pilipinas, hindi nila mapunggan, ingon nga, mga suba. Kung sa mga access ng lawas, sa panahon ginamot ikana, ang mga suba sa mong bilig.